Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by ABS-CBN News. Ang DOA Secretary Sharon Garin nagsasalita, umaapila sa publiko, sa taong bayan na magtipid daw tayo. Wag mag-hoard ang mga oil company. Sinasabi niya, nakikipag-coordinate para hindi mang-abuso sa presyo ng langis. Ay nako, pakinggan natin siya. We can also appeal to the public na and our industries na wala pong profiteering and hoarding because that will really affect the supply of the entire country. Not only the gas stations, pero yun po yung mga nangangailangan, they will be affected also the industries po and the households. So, so far yung prices po, due to the oil deregulation law, we have been coordinating with the oil companies and we've been participating also. But Quimp is the one in charge in making sure that there is no abuse on the part of the gas station. So, yung po multi-agency po yung involved dyan. So, first off, before we go on the questions and answers, ang isa pala sa supply, why we have been successful also in our supply, there's been close coordination with the Department of Foreign Affairs and PNOC, DOE, even DTI, in order to make sure na to coordinate with our supplier countries. We're doing G2G dialogues to ensure that the supplies come in, and that has been successful also. So we're quite thankful that our efforts in conducting South Korea, India, even China, and Japan also has been quite successful kasi steady pa naman yung mga supply natin. And with respect to the double standards, also appeal to the... Yan. Salamat naman, Secretary Garin, sa effort ninyo sa pag-ensure na may steady supply ng langis. Ang reklamo ng taong bayan, yung present ni Senator Marcolita sa hearing, na bakit ang mga oil companies pinapabayaan ng gobyerno ng DOE na yung old stock nila, nabili nila ng mura, sinasabi ninyo na may stock tayo good for how many months and days, after 2 weeks, biglang sumipa from 55 to 110. Yan ang hindi maipaliwanag ng DOE. Kaya sa inis, nag-walk out si Senator Marcoleta. Ano bang silbi ng DOE? Walang magawa? Ay, nako. Kaya pala, si Pangulong Marcos Jr. sa isang press conference, nung tinanong siya ng media na, will the government take control of the oil industry for the meantime? Temporarily take control para makontrol yung pagsipa? No, I don't want to talk about that. Umalis ang Pangulo, ayaw niyang pag-usapan. Bakit? Ayaw niyong tulungan ang kawawang taong bayan? Ang inyong naitutulong lang is magbigay ng ayuda. Ang pinaka-the best is i-control niyo yung presyo. Salamat na lang at mayroong Senator Marcoleta na ako daman-dama ko ang malasakit ni Senator Marcoleta sa taong bayan. Dahil isa siya sa mga senador na kumu-question yan. Including Senator Ligarda. Na bakit? Unfair yan. Bakit ibenta nyo ng mahal yung nabili nyo ng mura? Diba? Tapos sasabihin ng isang CEO, hindi ko na lang pangalanan, CEO ng one of the big three, no, hindi kami magsasamantala 100% sure, hindi kami kikita ng mas malaki. Tell it to the Marines. Grabe ang nagiging inutil ang gobyerno. Sa buong mundo, Pilipinas po ang number 1
na pinakamataas sa pagtaas. More than 100% na ang itinaas ng presyo ng langis sa atin. Samantala sa ibang bansa, tumaas man, kailang hindi masyadong malaki. Sa atin, more than 100%. Bakit? Sa gobyerno. O, Vietnam, para makatulong sa kanyang citizens, inalis na nila yung buwis sa langis. Kaya bumaba ang presyo ng langis sa Vietnam ng 19% dahil tinanggalan ng tax. Sa atin, ayaw tanggalin. Bakit? Sabi ni Ted Filon, may bumubulong daw sa Pangulo, mga advisor na huwag tanggalin yung buwis, sayang. So, alin ang mas importante sa gobyernong ito? Yung nakukulikta nilang buwis. Taong bayan, magtiis kayo dyan, magtipid. Yan ang palaging sinasabi, magtipid, magtipid. Yes, magtitipid kami. Kaya lang po, di ba, konting malasakit. Tanggalan nyo na yung excise tax. Tanggalin na nyo yung VAT. Yung VAT na yan, ang laking kita na ng gobyerno. Kasi nung 50 pesos pa lang ang presyo ng crudo, 12% noon is mga 6 pesos. Kita ng gobyerno yan. Ngayon, 120 na, 140, mag 150 pa daw. Nako, mga ang laki na ng kita. So yung kita ng gobyerno, okay lang sana yon kung makaka-assure tayo na yung taxes na nakulikta is babalik sa atin. How can we be sure? Baka mamaya ipasok na naman sa maleta. Yon ang problema. So, God save the Philippines talaga. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito ay pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin ninyo ang video na ito. Una ni ang atop sa natagaan namo og yero. Ang butangan lang og silopin. Isa pa sapaw na lang. Gisapaw-sapaw na lang. Ug karon mo na niya ang yero nga among ginahatag. Mga silipin ng mga ito. Siling-siling niya mong yatot nakuha na. Nakuha. Tungod sa pagtabang sa atong Karon human na gid sa pag-atop. So nalipay gid si ante nga napulihan na tong iyang atop nga mga silupin lang. salamat sa nagtabang sa seni nga nakatok ko. Salamat sa Ginoo nga sa diyamit sa tao. Oh, ante. So pila na di ante katuig ang inyong atop nga kining mga silupin lang o mga yero. Kape na 20. Kapin na 20 katuig. So dugay-dugay na gyud. So salamat kayo ante. Wala among trabaho kay tungod sa mga tigulang nami. Nga senior na gani. Ay, so wala na mo'y trabaho ni tatay. Wala trabaho na mo. Oh, salamat kayo ante.